Panginoon, pumasok na po tayo para makapag-umpisa na tayo ng gawain sa umagang ito. Mapalad po tayo sa dami-daming tao ngayon, maraming taong hindi naghahanap sa Diyos. Sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God." Kaya tayo dito, hinahanap natin yung kaharian at katuwiran ng Diyos. Nawa makitaan yung puso natin ng tamang motibo, makitaan ang puso natin ng desire na hanapin ang Diyos sa buhay natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palahin po tayo ng Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Manny. Pangunahan tayo kapatid na Manny sa panalangin. Ilan niya kung bawat isa na tumayo po tayo at tayo po ay lalapit sa lulungan at tabang ng biyaya ng Panginoon. Wala mo si Brother Manny, Brother Ivan. Brother Ivan. Maray naman yung mga kalalakihan ay may encourage natin tumayo sa harapan ng pulpito para magamit sila ng Panginoon. Wala po, tigil kayo po yung muko at manalangin sa Panginoon. Kayo muna isandaling yung muko. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, na aming tagapagligtas, at pagkilos po ng banal na Espiritu Santo sa umagang ito. Naisin niyo po, Diyos, na makitaan ng aming mga puso ng pagpapakumbaba sa umagang ito, Diyos. Hinihiling namin, Lord, na ang salita niyo po na aming marinig sa araw na ito ay magsilbing liwanag sa aming buhay bilang isang Kristyano, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang gawain sa umagang ito. I-bless niyo po ang aming mahal na pastor na maging daluyan ng inyong kapangyarihan, Panginoon, na mahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo sa lugar na ito, Diyos. Pinupuri ka namin, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, kaya kami nandito ngayon sa araw na ito upang maipakita namin, Panginoon, ang dakilang pasasalamat na ginagawa niyo po sa buhay namin. Salamat po sa hiram na buhay na ipinapahiram niyo po sa amin. Kaya sa umagang ito, lubos kaming nagpapasalamat at ibinabalik sa iyo ang aming pasasalamat. Sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tinatawagan ko po si Brother Don. Unahan niyo po kami sa awitin. Brother Don, pasuyo po. Salamat po kapatid. God bless. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po pagsimula, tayo po ay magsasayo at tumawid po tayo ng sanglumang hymn, A New Name in Glory. A New Name in Glory. Awitin lamang po natin from first hanggang third stanza. Hymn number 606. Awitin natin A New Name in Glory on the first verse now. Sing. I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. There's a
katapat po noon ay buhay na walang hanggan. Mapalad po tayo, may bisita po tayo ngayon. At naniniwala po ako, ito po ay matagal nang ipinapanalangin ng ating kapatid na Mayan. In behalf po sa ating mga kapatiran sa simbahan, ay matagal na nila ipinapanalangin na makabisita yung kanyang mga mahal sa buhay. Mapalad po tayo na mayroon tayong bisita ngayon, ang mag-asawa, si Sister Melgie at Ronald Mera. I-correct niyo po ako ha pag kasama po nila kanilang mga anak, si Eli. Si Eli, may Eli po kami rito. At saka si Hazel. At inganyan ko po kayong tumayo para makita po ng mga kapatiran. And the people of God say, Amen. Welcome po kayo sa Kamalig Baptist Church. Salamat po sa pagdala niyo. Isa pang bisita, ang butihing biyanan, nanay, Sister Mayan, si Nanay Sigundina B. Nito. Nanay, tayo po kayo. At and the people of God say, Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at kayo po'y welcome sa tahanan ng Diyos. At ang pangatlo pong bisita natin ay kanilang pamangkin, si Sian Leonard Barasina. And the people of God say, Amen. Young people, welcome ka po dito, Sian. At salamat po sa pagdalo nyo. At naniniwala po kami na may gagawin ang Diyos sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa inyo. Thank you po. God bless. Okay, good morning ulit sa ating lahat. At itong araw na ito ay, again, 6 na araw sa atin yon. Nagtatrabaho tayo, ginagawa natin ang ating mga hobbies at yung ating mga secular na gawain. Pero ang araw ng linggo, ang isang araw na ito, ay i-dedicate natin bilang pasasalamat, bilang pagpuri. Saan? Sa 6 na araw na binigay sa ating probisyon ng Diyos, pag-iingat. Ngayon, malakas tayo, no? Itong araw na to, i-dedicate natin every Sunday para sa Diyos at sa Diyos lamang. Kaya sana lahat ng dito ay pare-pares ang ating isipan. Nandito tayo para bigyan ng pasasalamat ang Diyos na nagbigay ng pag-iingat sa atin at provision sa atin araw-araw. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga na mauwi natin ngayon, merong kapatawaran ng kasalanan, hindi lang sa tao, kung hindi ultimately, pwede kang patawarin ng Diyos kung tayo ay hihingi ng tawad sa Kanya. Nandiyan ang Diyos lagi. Okay? At ngayon, makakarinig tayo ng isang awitin galing sa mga kabataan. Okay? Tatawagin ko sila. Okay? Ang ating children's ministry. Okay? At pagtapos ito, we will hear also one special number.
blessed? Kahit nga mga bata ay kinakanta nila, sumunod tayo sa... Saan? Sumunod tayo sa Diyos. Amen? Amen. Yun ang key sa awitin ng mga kabataan. So, obedience to the Lord is the very best way to show that we believe in what God says is right. Okay? So, ngayon, we will also hear one more special number bago tayo pumunta sa ating pinakahuling song rendered by the choir. Okay? So, let's call the special number. Si Syra. Hello po, magandang umaga sa bawat isa. Ayan. Happy Lord's Day po. Okay po. Ang awitin ko pong papuring awit sa Panginoon ay pinamagatang A Soul Winner's Prayer. Okay, so, hello? Naririnig naman po ako. Yes. Right. My desire to tell of salvation's plan, strong in my heart. I wanted to walk like
Amen. Tama yung sabi doon sa awitin, no? Pag dumating yung mga oras na gano'n, na maraming nangyayari sa paligid natin, tingin tayo sa Diyos. At nawa ang ating panalangin ay nakalapit sa Kanya. Isa sa pinaka-importante na makita natin ngayong umaga ay hindi lang po ang Diyos basta slogan. Ano ibig sabihin na slogan? Yung inuulit-ulit natin ay kilala ko ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, kailangan ko maniwala sa Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, maniwala ka o hindi sa Diyos, hindi mawawala ang kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan pa rin siya, Diyos pa rin siya, hindi natin kayang baguhin yon. Kaya isa lang ang solusyon, either na sumurrender tayo sa katotohanan ng Biblia na kailangan natin ng isang Diyos dahil hindi natin kaya ng tayo lang, ng ating sarili lang. Isa yan sa kahit nasaan ka mang parte ng karir ng buhay mo. Isa kang professional, isa kang business owner, isa kang manager, normal na employee, estudyante, kailangan natin ng Diyos. Ito ang katotohanan. Kaya this morning, bago natin marinig ang choir, let's call the choir sa taas. Kakanta tayo ng isa pang awitin. Let's get our hymn books. Buksan natin. Diyan sa awiting Praise to the Lord, the Almighty. Okay? Buksan po natin. Diyan sa ating mga hymn books. Okay, let's all stand up as we sing this song. Awitin natin sa Panginoon itong Praise to the Lord, the Almighty. On hymn number 1, sa pinakaunang pahina ng ating mga hymn books. Okay, kakantahin natin ito with all our strength. First verse to fourth verse. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Let's sing it all together now. On the first stanza, sing. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh my soul, praise Him, for He is help and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Praise Him in adoration. Amen. On the second verse now. Praise the Lord, Lord of His wonders He reigneth. Shelter the others, His will gently sustain. Hast thou not seen how thy desires here have been granted in what He ordained? Amen. Mga kagustuhan natin natutupad dahil ito ay tinupad ng Diyos, hindi dahil sa ginusto natin. No? On the third stanza, tingnan nyo ito mabuti. Purihin ng Diyos na nagtumutulong sa ating mga tinatrabaho, sa ating mga ginagawa at pinoprotektahan tayo. Yan ang nangyayari sa atin araw-araw. Buhay ka pa, pagdating ng gabi, nandoon pa rin ang buhay na binigay sa iyo ng Diyos. Pasalamatan mo yun. Diba? Huwag natin sayangin ang mga araw ng buhay natin. Tingnan nyo ang Diyos na nagbigay niyan. Kantahin natin on the third stanza now. Praise the Lord, without prosper and be merry. Surely His goodness and mercy here daily. Amen. Pag-isipan, Father, are you what the Almighty can do? If with His love He refrains. O, the last stanza kantahin natin ng walang tugtog. Lahat ng nabubuhay sa mundo dapat ay makita ang kadakilaan ng Diyos dahil lahat
pagdating ng panahon, ay luluhod sa paanan ng Diyos. Purihin natin ng Diyos sa kanyang kadakilaan, hindi dahil may natatanggap tayo, kundi dahil siya ay dakila. But the first stanza, let's sing it all together now. Praise to the Lord, sing. Praise to the Lord, and let all that is in me adore Him. All that hath life and breath, come down and praises before Him. Let the angels sound from His people again. Gladly for I we adore. Let the amen, amen, sound from His people again. Gladly for I we adore Him. And the people of God say, amen. Thank you very much. Let's all sit down. At salamat sa mga nakiawit para papurihan ng Diyos sa kanyang kadakilaan. This morning, marinig po natin ang awitin ng choir titled, Yes, I Know. Sa mga oldies natin na mga Christian dito, na mga Kristiyano na since 80s, 90s, alam ko narinig nyo na ito. Classic ito na hymn. Yes, I know. Yes, I know. Jesus' blood can make the vilest sinner clean. Kahit na gaano ka pakasama, kung susuko ka at hihingi ka ng tawad sa Diyos, lalapit ka sa Panginoong Jesucristo, paniniwalaan mo yung ginawa niya sa krus, ililigtas ka, papatawarin ka ng Diyos. And that's the best statement that we can hear sa awiting ito. Sabi sa 1 Corinthians 6:11, babasahin ko po, pakinggan ninyo. Sabi diyan, and such were some of you. Dati tayo ay ganon, gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. Pero hindi tayo naging Kristiyano para maging mabuti. Dahil hindi tayo mabuti. Tayo ay naging Kristiyano dahil may Diyos na naawa sa atin. Binigyan tayo ng pag-asa. Namatay siya doon sa krus para bigyan ka lang ng pag-asa na baguhin ang buhay mo, ayusin ang buhay mo, bumalik kay Kristo, paniwalaan ang ginawa niya, at baguhin ang mga maling ginagawa mo. Pangalawang pagkakataon, ang bigay ng Panginoong Jesucristo. Pero ang desisyon ay nasa sa ating lahat. Pero ang sabi niya sa 1 Corinthians 6:11, and such were some of you. Pero ngayon, sa mga nanampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, yun lang ang nakapagpuhugas, nakapagliligtas. Kayo ay nilinis, hinugasan. Kayo ay, ang tawag niya ay set apart. Hiniwalay kayo mula sa karumihan. Hiniwalay kayo. Hindi dahil kaya nyo ihiwalay ang sarili nyo. Kung hindi dahil ang Diyos, hiniwalay ka. Dahil hindi mo kayang iwanan ng kasalanan mo. Hindi mo rin kayang talikuran ng kasalanan mo. Ang Diyos, hiniwalay ka. At ang pinakauli sa lahat, but ye are justified. Ibig sabihin yan, pinawalang sala. Dineklara kang malinis, dineklara kang walang kasalanan, hindi dahil wala kang kasalanan. Yun nga yung problema, may kasalanan tayo, pero paano nawala yung kasalanan natin? Ang sagot, yung ginawa ni Kristo sa krus. Nung namatay siya, ang sabi ng Biblia, binayaran niya ang kasalanan mo. Kaya kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ililigtas niya, lilinisin niya. Hindi dahil may gagawin ka para maging malinis, kung hindi dahil may ginawa siya para maging kang malinis. Yan ang pagkakaiba. Hindi tayo ang gumawa ng reliyon. Si Kristo yung nagligtas sa atin, kaya tayo ngayon nagsusumikap maging maayos na Kristiyano. Hindi para maging mabuti, kung hindi para makasunod sa Diyos. Nakuha natin? And that's why the title of the song, Yes, I Know. Yes, I know the blood of Jesus can save, can make the vilest sinner, yung pinakamaruming makasalanan, kaya niyang linisin. Pakinggan po natin ang awitin at sana mag-bless tayo.
Okay, good morning po. At habang kumakanta, ang kwenta ko po ay teary-eyed sapagkat kung hindi po sa biyaya ng Diyos, nasa ibang bansa ako ngayon, pero nasa kamunduhan at nasa kasamaan. Pero dahil po sa grasya at biyaya ng Diyos, ay nilinis niya ako sa aking karumihan kung bakit ako'y nakakatayo at dala ko ang salita ng Diyos sa inyong harapan. Maraming salamat po sa biyaya at awa ng Diyos. Okay? So ngayon po umaga ay marahil iba sa inyo ay lalo ang mga kabataan ay nabanggit pa po kanina, lalo Sunday School, ang ganda ng Sunday School natin. Kaya kung ako lang, kung hindi na ako pastor, mas gusto kong makinig eh. Ang sarap mag-aral ng Biblia. At siguro may sa mga kapatid at mga kababayan po, sa nangyayari sa panahon natin ngayon, bisa nag-iisip na rin kayo eh. Di ba? May mga blessing tayo galing sa Diyos, may mga sasakyan tayo, pero mahal ang gatong. May dahilan ng Diyos eh. Di ba? May dahilan ng Diyos. Bakit kaya? Sa Sunday School ang ganda. At yung Old Testament itinuro doon, kapag ka pala ang tao ayaw magsuko ng buhay sa Diyos, lalo niya pong bibigyan ng mga bagay na akala niya kaya niya, pero sa bandang huli, susuko sa Diyos. Yun po ang nangyari. Kaya mga kapatid, habang kumakanta sila ko'y luhaan na kung hindi pala inalis ng Diyos ang aking ama na may kakayahan, wala ako ng Diyos. Salamat sa Diyos. Medyo may kaya ang aking ama nung araw. May kayabangan. Kasi may kaya siya. Nandun na po siya sa langit sapat naligtas yun. Salamat po sa Diyos na nagdusa sa krus. Siya po ay dinurog ang mukha doon, sinaksak dito, tumulo ang kanyang dugo. Para lamang ang katulad ko at katulad nyo ay maligtas sa kasamaan ng impyerno. Kaya po ito po ang sabi kanina ng ating preacher, na tulungan natin ating mga buhay na sumunod sa mga bilin ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos eh. Hindi po ang simbahan ito magliligtas sa inyo, kundi ang sinabi ng Diyos. Thus saith the Lord. Tama po? And by the way, bago tayong patuloy, alam niyo po ba kung ano ang plano ng Diyos sa inyo? Sino nakakaalam ng plano ng Diyos sa buhay niyo? Di ba wala eh? Hayaan natin ang Diyos gumawa ng ikabubuti natin para sa kanyang glory at kalulatian. Tama po? Minsan yung plano ng Diyos, medyo masakit. Minsan ang purpose ng Diyos, medyo... Alam niyo po, nung ang aking ama namatay, may edad na ako eh, magsi 7 years old. Di pa ako nag-aaral noon kasi nung panahon, ganun po ang panahon. Pag hindi mo pa abot ito, di ka pa na pwede mag-aaral. Alam niyo, nasaktan ako noon. Sabi ko, nawala ang tatay ko. Yung aming mga sakahin na 120 hectares, yung aming mga tao, pinagkukuha na yun, ina-ariendo na sa gobyerno. Okay. Alam ng mga maglulupa yan at magsasaka. Sumamalog ko, Panginoon. Lumaki ako ng Sunday School. Pero bakit ganun ang ginawa mo? Inalis mo yung aming ama na aming pinalabdala mo sa amin para kami ay mabuhay sa pamamagitan niya. Alam niyo, nung binabasa ko po ang Biblia, sabi ng Diyos, alam niyo ba nung ginawa ko kayo, kung ano ang plano ko? Alam niyo ba? Wala eh. Wala tayong nakakalam kung anong plano ng Diyos sa ating kabubuti. May mga ginagawa ang Diyos sa buhay natin na masakit. Nasasaktan tayo, nagdaramdam tayo, pero yung pala, ikabubuti pala natin yun. Alam niyo po ba yun? 1 Corinthians 15:58 ba yun? All things work together. Tama, ano? Pakilabas nga po yung verse na ito kasi pumasok ito sa akin kasi may relasyon po yung Sunday School, may relasyon po ang message ngayong tanghali. Kapatid, ito po ay para sa lahat. Ano po? Sabi ng 1 Corinthians 15:58, Romans pala. Mali yung aking ano po. Romans 8:28 pala. Okay. Nagkakaedad na. Okay. Ito pala yon. Okay. Okay. Nalaman natin lahat ng mga bagay ng Diyos ay gumagawa ng ikabuti sa umiibig sa Kanya. Yung mga nagmamahal sa Diyos, hindi Kanyang pababayaan at ang kanilang iyak sa gabi. Katulad ng Sunday School kanina, kapag naaapi ang mga anak ng Diyos, are you listening? Paano mo, Pastor, malalaman na anak siya ng Diyos? Napakasimple po eh. Ang mga anak ng Diyos, yun yung mga naniwala sa ginawa ni Kristo. Hindi na po siya nagpapako doon, kundi si Kristo na ang kumuha nito. At ang sabi ni Kristo, ang sino mang mananampalataya sa akin, kahit sa kanyang pangalan, maliligtas. Ito po yung mga anak ng Diyos. Kaya dito po ay may mga bagay ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga uwig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag
Tinawag tayo eh. Hindi po ako tumawag sa inyo rito Ang tumawag sa atin ay ang araw ng Diyos, ang pangalan ni Kristo. Tinawag ka sa pangalan ni Kristo para tayo makinig ng kanyang salita, para maunawaan natin ano po ba ang gagawin natin next week. Okay na po? So buksan na po natin ating Biblia sa ating magiging lesson ngayong harinawa matapos natin ang mabilisan ito. Sapagkat ito po ay Old Testament. Okay? Buksan po natin sa pangalawang Kronika. Okay? Kapitulo 7. Chapter 7 from verse 12, 13, 14, 15, apat na verse. Tagdalawa po kayo. Verse 12, babasahin ng aking kaliwa. Verse 13, ang sasagot kayo hanggang makarating ng verse 15. Tayo po ay magsitayo sa pagbigay galang sa salita ng Diyos. First Chronicles, Second Chronicles, chapter 7, verse 12. Okay? 2:15. Second Chronicles chapter 7 from verse 12 hanggang 15. Nandiyan na po ba? Say amen kung nakita na po ninyo. Pangalawang Kronika, Kapitulo 7, talatang 12. Verse 12 po kayo magbabasa, sabay-sabay, begin. And said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for a house of sacrifice. Ito po yung templo. Nung panahon ni Solomon, templo. At sa panahon natin ay simbahan. Okay? Next po, verse 13 po kayo. Verse 13, if I shut up heaven, that there is no rain, or in command, locusts to devour the land, if I send pestilence among the people. May kakayahan ng Diyos, di po ba? Di natin kayang kontrolin ang mga yan kung ubusin man mga uod o mga anay ang ating bahay. Di natin kayang kontrolin yan. Kahit lasunin mo, hindi. Maliban ang Diyos. Next verse po. Shall humble. Okay, pansinin po natin ang mga words dito bago tayo magpatuloy ng pagbabasa. Una, di ba? Tinawag sa pangalan ng Diyos, magpakumbaba sa kanilang sarili, at ang pangatlo ay manalangin at hanapin ang kalooban ng Diyos at umalis sa kanilang mga maling gawain. Talikuran po yun. Alam nating mali yun, hindi natutuwa ang Diyos. Ang sabi doon, then, yung pong then, bilugan po ninyo ng ballpen yan, napakahalaga pala yan. Ang sabi niya, saka lang. Okay, sabi niya, then, saka lang, ako'y, ano daw? Makikinig mula sa langit. At ano pang gagawin niya pangalawa? Patatawaran ng kasalanan at okay, last verse 15. Verse 15 po yata kayo. Verse 15, sabay-sabay. Napakasimple. Ito po yun Kung mayroong magmananalangin sa lugar natin, kahit nag-aaway-away ang ibang bansa, makikinig ang Diyos sa kanyang mga totoong anak. Dalawang pong uri ang tao sa Biblia. John 8:44, ye are of your father the devil. May anak ang Diyos sa lupa. John 1:12, if we believe in the Lord Jesus Christ, bibigyan tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. To them that believe on His name. John 1:12. Dalawang uri ng tao, mabuti at masama. Manluloko at di ba? So, dalawang uri lagi. Kaya yan po ay makikita natin lahat dito sa ating binasa. Pamagatan natin na ating pag-aaral ngayong umaga po. Okay? God's help for us. Tulong ng Diyos sa atin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, marami pong salamat sa pagdating ng aming mga kapatid. Ganon din po yung aming mga kaibigan na minsan madalas nagpupunta dito, nagbibisita. Salamat po Panginoon sa umaga ito. Harinawa, ang purpose mo, ang plano mo, maunawaan namin. Ano po ang nais ninyong ipaalam sa amin sa umagang ito upang sa susunod na linggo ay masunod namin ito ayon sa iyong kalooban at hindi sa aming mga gusto. Lord, kung mayroon man po kaming nagawang mali sa iyong paningin, patawarin niyo po kami. Lord, tulungan niyo kaming talikuran ang mga gustong-gusto namin na nagpapaligaya sa aming buhay. Pero nagagalit po kayo doon dahil ayaw niyo na gumagawa kami ng kasamaan. Dahil po ikikiling na inyong mata at ilalayo niyo ang mata sa amin para hindi niyo kami mapagpala. Dahil galit kayo araw-araw sa gumagawa ng kasalanan. Salamat Panginoon sa umagang ito. Harinawa kayo ay mapupurihan sa aming pag-aaral.
Walang sino mang mataas dito kundi ikaw lamang. Ang lugar na ito ay pag-aari mo at hindi ito pag-aari namin. Lord, kahabagan niyo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, ang aming mga apo na hindi pa po nakakakilala sa iyo, na kung tumuloy-tuloy ang digmang ito dahil kalooban mo na kami ay alisin na sa lupa, harinawa, lahat ng aking pamilya, lahat ng aking kamag-anak ay makakilala sa iyo, Panginoon, upang nang sa ganon, magkita-kita kami sa langit at hindi makita namin ang ibang kamag-anak namin ay nasa impyerno. Lord, tulungan niyo po kami na maipahayag namin sa kanila ang Kristong nagliligtas at hindi ang relihiyon. Maraming salamat po sa umagang ito. Kayo po, Banal na Espiritu, magturo sa bawat puso. Gamitin niyo ang bibig ng iyong tagapagsalita. Wala kami magagawa kung wala kayo sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. So kung papansinin po natin ang binuksan nating chapter 7, sa chapter 6 pa lang po, may prelude na. Mayroon na pong paghahanda bago natin maaralan ang chapter 7. Sa chapter 6, ang daming pagmamakaawa ng mga taong Israel sa Diyos. Ito pong text na ito, ang chapter 7, ay dedicate na, ibinigay na ni Solomon ang templong kanilang ginawa para sa Diyos. Okay? Kaya dito po, ang context ito, ay patungkol doon sa pag nagdededicate ka ng iyong buhay. Alam niyo, maraming tao ngayon na hindi nila alam, na akala nila na pwede nilang basta nalang ihandog ang kanilang buhay sa Diyos na marumi. Hindi po pwedeng tanggapin ng Diyos kapag ang buhay mo ay marumi, hindi ka po niya matatanggap. Ang gagawin ng Diyos, ipapaalam niya sa iyo nagkamali ka, hihingi ka ng tawad sa Diyos, tatalikuran mo yung maling ginagawa mo upang maging kang tanggap sa Diyos. Okay, so, pag-aralan natin ang ating text. Ang pinaka-key verse po nating tinitinan dito, o pag-aaralan sa maghapong, oras na ito ay ang verse 14. Pakilagay po ang verse 14 at pakaindalan po niyo yung mga Bible. Sa ating po mga visitor, kung mayroon pa pong Bible dyan, pakibigyan po, para makasunod po sila. Chapter 7 verse 14, dito po tayo magpo-focus. Okay? Sapagkat ito po ay malaking-malaki pong nilagay nila doon sa EDSA. Sino pong napunta ng Manila at nakita nyo ito sa may Ortigas? Nakalagay ito doon eh. Pero ang pinakamalaking kamalian ng mga naglagay dito doon, hindi man po ito pinapansin. Ginagawa pa itong kung anong mga organisasyon na pinapakita doon, na pagpapakita na sila ay malakas. Mali ang paggamit nila ng salita ng Diyos. Tingnan po ninyo verse 14. Mga tek, pakilabas po verse 14. Sa inyong mga ballpen, kung sarili naman ninyo ang Bible, again, ang aking pong paalala, ang mga Biblia po natin ay dapat may guhit man lang. Ibig sabihin, pinag-aralan nyo, katulad po nito, ba't kinukulayan ni pastor ang kanyang Bible? Ibig sabihin, inaaral mo. Kasi ito rin pong Bibliang ito, ang bubuksan sa iyo, pagharap mo sa Panginoon na hindi mo ito binasa, doble ang palo sa iyo ng Diyos sapagkat hindi mo man lang hinawakan, binuksan, inaral ang bilin niya para sa ating mga nakakakilala kay Kristo. May tatlong bagay po tayong titingnan, kung nakaready na po yan dyan ang ating mga text, ay number 1, sa verse 14 lamang po, nandiyan na po ba verse 14? Ayan, tingnan niyo po ito Sa first point na ating titingnan, ay look at this, if my people, my is personal. Sabi ng Diyos, ang nagsasalita dito ay sino nagsasalita dito sa verse na ito? Yung writer? Yung writer, pinasabungan ito ng Banal na Espiritu para isulat niya ang ninanais ng Diyos. Ang speaker dito, kung ating titingnan, sabi niya, if my people, kaninong pag-aari ang mga tao? Sa propeta? Sa writer? Kaninong pag-aari ang mga tao? Sa Diyos. Thank you very much. So, ang nagsasalita dito ay ang Diyos. Number 1, my people. Okay. So, ang puntong titingnan natin mamaya sa ating pag-aaral, bago tayong patuloy, ang tao ng Diyos. Are you listening, mga young people? Kayong mga teenager, dapat alam sa school na kayo ay mananampalataya. Dahil baka mamaya isang araw, kayo pa ituro doon sa impyerno. Sabi niya, oy classmate, ba't ka nandyan? Ba't ako nandito? Alam mo pala ang totoo, ba't di mo ako pinintuhan? Yan ang malaki niyong pananagutan. Nung ako po'y nasa high school, Dominican ito, at alam niyo mahigpit doon, pero hindi ko nakalimutan ang utos ng Biblia sa akin na kapag kami ay kasama ko ang aking mga classmate, itinuturo ko sa kanila ang Diyos na nagliligtas at hindi ang relihiyon ang nagliligtas. Okay? So dito po ay sabi diyan, number 1 is my people. So kung may problema pala ang isang bansa, ang may responsibilidad pala sa problemang ito, walang iba, number 1 is ang kanyang mga tao. Okay, yan po ang point number 1 natin. And number 2,
look at this word, okay? Sabi doon, shall, ano daw? Diyan lang muna tayo. Ano na ninyo shall humble? Anong ibig sabihin? The second point nating titingnan mga kapatid, ang tao ng Diyos na mayroong connection sa Diyos, ang siyang unang hihingi ng kapatawaran upang ang kanyang panalangin ay pakinggan. Tama? Kasi po, ang context po dito, si Solomon nagpipray. Itituro ko sa inyo mamaya. Hindi ako dito magtsachamba-tsamba. Okay? Titingnan natin yan mamaya sa liwanag mismo ng chapter 7. Hindi tayo lalabas dito. Okay? Number 3 na ating titingnan mga kapatid, ay ang word, okay? Tingnan nyo po ito. Yung word na then, bilugan nyo yan. Napaka-importante pala yun sa verse na yan. Ano yung then na yan? At pagkatapos sa Tagalog ay, at, yun, at pala, ano po? Ano yan? Yung guys, yung ano yan, di ba? Parang conjunction. Okay, now, sa tatlo pong ito, number 1, ang tao ng Diyos ang may responsibilidad sa mga nangyayari sa paligid. Nakuha na po ba? Listen. Halimbawa, pastor, ako lang mag-isa sa bahay. Ako lang yung naniniwala sa Bible. Lahat sila galit sa Bible. Ano pong gagawin ko? Look at this. Asa na? Okay. Number 1 is, sabi diyan, if my people na tinawag, okay? Okay. Ano ba talaga? Doon mo na muna sa English. English mo muna lagay. Okay? Nakita naman nila itong point number 1. Lagay mo na sa English word. Yan. Itong mga tao, itong pag-aari, pagsasarili ng Diyos, siya po yung may-ari niyan. Kasi yan yung mga, kahit hindi po yan kumain, kahit wala yung pera, pupunta yan doon sa simbahan ng Diyos para pasalamatan ng Diyos. Yun ang kanyang mga tao. Hindi ang mga tao ng Diyos mga mayayabang. Ito yung mga tao mga magpagkumaba na kahit walang-wala sila, ang puso nila ay matabang-mataba para magpuri sa Diyos. Lord, salamat sa buong linggo. Kahit nagtataasan ng mga bilihin, kumain kami ng 3 beses. Lord, salamat! This is His people! Ito yung mga tao ng Diyos! Tingnan niyo po yung mga mayayaman, kaya sabi ng Biblia, mahirap sa isang mayaman pumasok sa kare ng Diyos kasi para daw silang pumapasok sa butas ng karayon. Di ba naalala niyo isang araw yung mayamang binata, abogado pa yun, sabi niya, habol niya ang Panginoon, sandali! Takbo siya. Paano po ba ako makakarating ng langit? Anong sagot ng Panginoon? Alam niyo ng karamihan niya, sabi ng Panginoon, ipamigay mo ang iyong kayamanan. Sabi ng mayaman na nagtatatakbo kanina, dahan-dahan na siyang lumayo. Mabigat na yung paa niya, sabi niya, ang bihira, pinaghirapan ko yun. Lahat, binuhos ko doon, tapos pamimigay ko lang. Kaya ang isang, sabi kanina sa Sunday school, si Haring Parao, sabi niya, akin tong mga taong ito, mga alipin ko to. Anong tabo mo kanina? Yung word na ginamit mo kanina, yung masyado siyang, di ba? Ganun po ang pinapicture ng Biblia na dito, ang sabi niya, ang tao ng Diyos ay hindi ganyan. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, hindi ito yung mga pakitang tao. Di po ba? So, yan po ang ating first point na pupuntahan dyan. Pero bago tayo pumunta sa sino po ba ang mga tao ng Diyos? Okay? Nalagay na po natin ang first point that the people of God or God's people, ang tao ng Diyos, ang siyang mga responsable. Tatagalogin ko lang. Ang tao ng Diyos ang mga responsable sa mga bagay sa lupa. Habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, responsable ka sa mahal mo sa buhay. Mamaya yan, nagpipray yan, mamaya yan ay may ginagawa yan na pagsamba sa kung ano-ano, pero hindi niya kilala ang sinasamba niya, tama? Isang patutuo kung paanong hindi niya alam ang kanyang sinasamba. Tanungin mo siya, ikaw ba pag namatay, sa langit ka ba pupunta? Hindi ko alam natin, maliban maging mabuti tayong tao. Sabi ng Biblia sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, walang mabuti, wala. Kahit isa, walang mabuti siya. Bakit? Nagkasala ang tao mula kay Adan at Eva, lahat ng mga taong ito ay pare-parehas, mga makasarili. Di ba? Sabi ni Aras nung kay Eva, Eva, sabi niya, anong sabi ng Diyos dito sa prutas? Ang sabi ng Diyos sa amin, lahat ng prutas diyan pwede nang kainin, yung buko, yung mansanas, yung guabano, apple, kung ano pa. Pero ang bunga
bunga ng kahoy na ito, ang sabi ng Diyos, huwag namin kakainin sapagkat kami mamamatay. Alam niyo ang ginawa ng mag-asawa? Ito yung first family, hindi nila binigyan ng halaga ang utos ng Diyos. Are you listening? Minsan may mga tao, may mga anak tayo, kahit tayo nagsisimba, wala silang respeto sa salita ng. Yan ang nangyari kay Eva at Adan, kaya sila nahapahamak. At ito pang pangalawa, yung asawa niyang lalaki na dapat responsable sa kanyang misis dahil siya ang leader, nung nakita niya nagkasala, sabi niya, anong ginawa mo? Kumain ka ba ng prutas? Di ba? Anong ginawa ni Adan? Kumagat kasi gusto niya rin eh. Gusto niya rin makita ko at matlasan kung ano ang lasa ng pagkakaroon ng pagkakasala. Pagbibigay, tigas ng puso sa Diyos. Ang sabi ng Diyos ay wag. Ang ginawa nila, ginawa nila. So ang mga tao po ngayon, kahit saan natin dalhin, ang gusto ng tao, yung simbahan na magpapayaman sa kanya, yung simbahan na magkikiliti sa kanya, yung simbahan na magbibigay sa kanya ng future. Hindi po ganyan ang sabi ng Biblia. Tingnan niyo po dito mga kapatid again. If my people which are called by my name, ano po sabi diyan? Magpapakumbaba sila. Hindi sila magpapakailan sa mga tao na, oy, kami ang pinakamagalakas dito, kami ang pinakamayaman, kami ang mga matitibay, walang sinong makakatalo. Hindi po ganyan ang sinabi ng Biblia. Nakalagay yan doon sa Ortigas, ang laking ng letra. Pero ang tanong, yung mga tao bang nandoon tumatayo, sinusunod ba nila ito? Look at this mga kapatid. Kung bakit ko hindi ako nag-uusga. Kung sakaling nakapag-uusga ako, ang tawag nito ay righteous judgment. Matuwid na pag-husgat. Bakit po? Tingnan mo, kung totoong ikaw ay tao ng Diyos, tinawag ka niya, di ba? By my name, sa pangalan ni Kristo. Mamaya ko pa explain yan. At sasabi dito, ano daw? Doon ba sa puntong yun, naghahambol ba sila? Pag nandoon sila sa verse na yun sa baba, anong ginagawa nila doon? Di ba? So kaya hindi ang bayan gumagaling. Sapagkat kapag may problema ang isa man lang sa loob ng bayan ng Israel, lahat ng bayan ito ay napapahamak. Tama? Kung mayroon sa ating leader na gumawa ng kasamaan, lahat po yan ay madadamay. Are you with me? Pansinin nyo, ito na po, napakasimple explanation ko. Sino ang nag-aaway ngayon na bansa? Si Iran ay tatakbo. At saka si Israel ba? Okay. US Israel, iba ibang sagot ha? Well, ito po ang sila nag-aaway, sino apektado? Sino apektado? Di ba? Ang layo-layo natin, bakit tayo apektado? Because the people of God ay hindi na sila nananalangin. Di ba? Tama, hindi? Look at this. And, pasmado si pastor. Kaya ang mga tao, mga Kristiyano sa Pilipinas ngayon, easy going na lang. Total, simba naman sa bukas. Sige, wala na po silang pagpipray. Sabado pa lang nagpipray na dapat. Pag linggo ng umaga, nagpipray sila noon. Ang mga dadalo, ang mga aaten, matutunan nila na ikaw lamang ang kailangan ng tao at hindi ang sino man, sapagkat ikaw ang gumagawa ng ikabubuti namin. Di ba? Pero anong ginagawa ng karamihan? Nagpapayabangan pa. Dito sa ating church, doon sa church ko, hindi yan atin. Sa Diyos yan, di ba? Tingnan mo po ito. My people, bilugan nyo, my people. At tinawag daw kanino? Kaninong pangalan tinawag? Kay Pastor John? No. Tinawag ka kay pangalan ni Governor? Hindi. Tinawag ka sa pangalan ng Panginoon kung ba't ka nandito ngayon. Hindi ako nagtawag sa'yo. Tinawag ka Pastor, nasabay lang. Hindi mo po sinasabi na ganon. Bakit? Sino magsasabi sa inyo na ang plano pala ng Diyos ay ganon sa araw na yon? Wala. Walang makapagsasabi ng bukas. Hindi natin alam ang bukas, not unless nandoon ka na, saka mo lang sabi, Lord, salamat, nakasurvive kami. Di ba ba? Ito lang po ang isang patunay, mga kapatid,
nung ating mga kapatid sa Aramco nung araw, yung ayaw pa rin dito ayaw ay talaga dyan sa Middle East. Yung Polaris noon, yung missile na yon, nakikita nila, nagtatrabaho sila, lumilipad dyan. May guhit-guhit na puti at pula yun, yan Polaris na missile. At ngayon ay, alam niyo naman, di ba? Gastusan na lang eh. Yung pansalag na dome ay nasa 2 million, yung pinapuputok ay nasa 1.5 million. So, mapipira sila eh. Kaya lang ang problema nila, dahil nga po sila ay hindi takot sa Diyos. Na ang sabi ng Diyos sa kanyang utos, if you love me, keep my commandment. Ano po yung isang utos ng Diyos? Yung 10, hindi na kaya ng tao, di ba? Nagreklamo sila, hindi namin kaya 10, pinagdalawa ng Diyos. Alin yung isa? Mahalin mo ang Diyos sa buong mong puso, isip at ang pangalawa, para mas madali daw, ano yun? Mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong. Nakita nyo ginagawa nila? Mahal ba nila ang kanilang kapwa? Hindi, nag-aaway sila eh. Ang ibig sabihin, wala silang puso na pagpatawad. Iwanan natin po yung kapatid. Bakit ko po ito nababanggit lahat? Sapagkat pag mayroon kang kim-kim ng galit sa puso mo, are you listening? Ngayong umaga, hindi ko alam kung ano nasa puso ninyo. Isa sa dahilan kung bakit ang Diyos hindi nakikinig sa panalangin ng mga tao ng bayang ito. Mayroon silang galit sa puso. Mayroon silang hindi pagpapatawad. Ultimo nga mga mag-asawa ngayon, nauubos ang gabi, nag-umaga na hindi nagpapatawaran. Mag-asawa yan. Pinag-isa ng Diyos yan eh. Pero alam nyo, pagdating doon sa maliit na bagay, hindi nagpapatawaran. Kaya papaano nga sila pakikinggan sa prayer? Kaya mostly, ang mga prayer na mag-asawa ay hindi pinakikinggan ng Diyos because of unforgiving heart. Tama? So, saan ko po nakita? Mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi ako mag-chamba-chamba. Look at chapter 7 from verse 1, 2, and 3. Yung tatlong ito, pagtabi-tabihin mo ulit dyan. Chapter 7, 1, 2, and 3. Okay? Para dito ko makita mga kapatid. Tingnan niyo po ito. Ito yung pagpunta ni Solomon sa simbahan. Sa panahon natin ay simbahan, sa panahon nila ay templo. Excuse me. Verse 1. Okay? Sabi niya, nung si Solomon, okay, nang matapos na Solomon ang kanyang panalangin. Are you listening? Anong ginagawa ni Solomon sa templo? Anong ginagawa ni Solomon sa templo? Ayun na naman kayo, nag-drawing na naman kayo, hindi nyo naiintindihan yung lesson. Okay? Nung nagpunta si Solomon, mga kapatid, si Solomon ay pinakamatalinong tao. Pero hindi niya inila sa kanyang buhay ang... Bakit? Sa panahon natin, mga kapatid, ito na yung tamang pagkakataon na ang buong simbahan na ito ay nawa makita ng Diyos ang ating tuhod ay nakatiklop, humingi tayo ng tulong sapagkat walang ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos na makapangyarihan at buhay. Look at this. Okay? Sabi niya doon ay pagkatapos niyang manalangin, okay, end of prayer, sabi sa Tagalog ng kanyang panalangin, ano daw? Bumaba ang, nakita niyo yon? Kaya hanggat walang Kristiyanong bumabalik sa Diyos, humingi ng tulong at kapatawaran sa mga bagong mali, hindi ang Diyos makikinig. Sa buong Pilipino man ay manalangin, hindi ang Diyos makikinig. You know what? Hindi siya natutuwa sa mga puso natin. Kanya-kanyang puno ang puso natin. May mga nagsisimba punong-puno ng galit sa kapwa. Amen? Ako mga kapatid, malakas ang boses ko, pero hindi ako galit sa inyo. Hindi tayo dito magkakaaway. Binibigyan ko lang po ng force ang salita ng Diyos. Nung Miyerkules, prayer meeting namin, isa sa sinabi ng Psalms 28, alam niyo kung ano? Na ang salita ng Diyos ay parang kulog. Di ba pagka nagkikidlat pa lang, taguan na tayo ng mga bata tayo. Kasi kumidlat, taguan na tayo kasi dadagundong yan eh. Ganun ang salita ng Diyos. Pero alam nyo ngayon, ang salita ng Diyos, parang ganito na lang eh. Di ba? Wala ka ditong paper clip. Sino ba may paper clip dyan? O kaya perdible. Ihulog nyo ang perdible. Ano ang tunog? Ano ang tunog ng perdible? Pag ihulog mo, gaano man kataas? Ano mo? Anong tunog? Click, di ba? Na samantalang ang salita dapat ng Diyos, pag narinig ng tao, boom, magugulat siya. Maantig siya. Kahit yung disyerto, mamumulaklak dahil doon sa ulan, at yung pagkidlat at pagkulog. Ang panahon natin ngayon nakakatakot na. Sabi ng Timothy chapter 3, ang mga bata ay ano daw? Lovers of their own self.
Pag inagawan mo yan ng cellphone, magwawala yan. Amen! Ito na yung panahon ito! Mga kapatid, mga magulang, mga tatay, huwag na kayo mag-focus sa kamalian ng kapwa niyo. Mag-focus kayo sa darating na panahon parurusahan ng lupang ito dahil sa mga tao wala nang panalangin. Kaya tingnan niyo mga kapatid, nagdurusa ang bayan natin dahil mismo mga leader natin wala nang panalangin. Hindi na sila pinakikinggan ng Diyos. Nagdurusa ang nasa baba. Yan pa lang, nasa first point pa lang tayo mga kapatid. Bakit ko po nabanggit yun? Nung si Solomon nag-pray doon sa verse 1, bumaba ang glory ng Diyos. Tingnan niyo po ang verse 2. Pakilabas ang verse 2. Mga kapatid, hindi ito kwento. Ito yung sinabi ng Biblia na kung ikaw sa bahay mo, isarado mo pintuan, walang kakatok, walang walang buntinan, na manalangin ka ng mga 1 oras, na nung si Kristo yung nagpipray, naalala niyo? Ang pawis na lumalabas kay Kristo ay ano? Pawis ng ano? Pawis ng dugo, wala pang 1 orasyon. 30 minutes pa lang siya. Pagtayo niya, nakita niya mga disipulo tulog. The same time, sa panahon natin ngayon, ang mga taong nagsasabing mahal ang Diyos, nagsasabing Kristiyano, pero tulog at hindi nagpipray. Kaya ang bayan ay nagdurusa. Tama? Sabi lang, sana naman tumigil na po ang gera, Panginoon. Hindi yan titigil dahil ang Diyos, pababayaan kayo sa iyong katigasan ng puso. Katulad ni Paraon. Amen! Habang tumitigas ang puso ni Paraon, ayoko! Akin yan! Mga tao ko yan! Mga alipin ko yan! Sabi ng Diyos, lalo kitang padadalhan ng sumpa. Kaya sabi niya, Lord, sana po 1 buwan na lang. Biruin mo magkano? 103 dito ang mataas-taas diyan sa pataas. May 100 ano na ba? 15? 104, okay? Abot siguro, di ba? Hindi natin alam. Pero, kung ang bayan, kung ang tao ng Diyos, are you listening? Kung kayo mismo at ako na tao ng Diyos, sabi ng verse 1, okay? Kung mananalangin tayo ng tao, sabi ng Solomon, ay nung pagkatapos niya mag-pray, ay bumaba ang glory ng Diyos, ang kanyang presensya. Okay? Sabi ng verse 2, okay? Verse 2, yan. At tingnan niyo ha, ang sa Old Testament po, may high priest at mga priest sa labas. Yung high priest na katulad ko, ako yung nasa pulpit, mayroon po dyan harang, nung panahon na, Old Testament ito, may kurtinang makapal dyan. Sapagkat ang nagtatrabaho lang doon sa loob, yung high priest lang. Mayroon po yung bill dito malaki, kalimbang, may tali yan mahaba doon sa labas. Sapagkat pag ako nagkamali ng offering doon sa loob, hindi natutunog yung bell, hihilain ng mga priest sa labas, yung tali, para ibig sabihin, alam nila, patay na yung si pastor sa loob. Kayong mga priest, kayong mga member sa labas, yun ang trabaho, di ba? So, dapat nangyari dito, mga kapatid, enter the house of the Lord because the glory of the Lord hath pinuno ang hindi makapasok yung iba. Kaya ipag-pray niyo po ang inyong lingkod. Na katulad ng pag-pray ni Solomon, bumaba ang glory ng Diyos. At kayo rin po sa inyong mga tahanan, bumaba ang glory ng Diyos. Nang upang yung mga bata hindi makapasok halos dahil nakita nila ang glory. Tingnan niyo po ang verse 2. Ang mga pare ay hindi makapasok sa bahay ng Panginoon, sa temple, sa atin sa church, kung panahon natin, sapagkat napuno ng kalwatian ng Panginoon ang bahay. Ito po ang aking matagal ng pangarap, Lord. Punuin mo kami ng glory of God. Para nang sa ganun, alam niyo mga kapatid, pag punong-puno ng glory ng Diyos ang ating mga buhay, naglalakad ka dyan sa palengke, yung mga tao lalapit sa iyo, gusto ko sumama sa iyo, saan ka ba pupunta? Pumunta ko dyan, magsasamba kami, magsisimba kami. Pwede ba ako sumama? Hindi ka pa nagsasalita. Yung aura, yung glory ng Diyos sa buhay mo, madadala mo na ang mga taong ito papunta sa simbahan. Yun ang nangyari sa mga tao ngayong umaga. Are you with me? Amen po ba? Hindi natin kailangan magdalawang imbita pa. Yung pagsabi mo lang, pupunta kasi kami. Aba, kusa na silang nasama. Because why? The glory of God, because the glory of the Lord has filled your life, your personal. Kaya mga kapatid, sabi ng iba, ang hirap pastor imbitahin ng aking mga in-laws. Hindi po yan posible. Kung punong-puno ka ng glory ng Diyos, kung ikaw ay matapat sa Diyos at ang Diyos lagi mong kausap, ang glory niya, hindi ka pa nagsasalita, sumasama na sila sa iyo. Amen po ba? Okay. Huwag tayong magmadali. Huwag kayong magmadali. Yan po ay lahat pagkilos ng Diyos. May right timing ang Diyos. Hindi yung plano natin. Hindi ang gusto natin, kundi ang plano ng Diyos ang siyang masusunod. Amen? Next na po tayo. Sabi dito ng verse 3. Tingnan niyo po dito.
Di ba? Verse 2, 3. O, verse 3. Pakilabas mo yung verse 3. Tingnan niyo po ito ha. Hindi lamang po nag-display ang kapangyarihan ng Diyos sa verse 1. Nag-display ang God's presence. Kaya nakita doon ng mga priest, hindi tayo makapasok. Andiyan ang presensya ng Diyos, ang ano ng glory ng Panginoon. And pangalawa, the display of pleasure. Pagka ang buhay mo, ang pamilya mo, ang tahanan mo, punong-puno ng glory ng Diyos, ibig sabihin, natutuwa ang Diyos sa pamilya mo. Amen po ba? Kapag kayong mga kapitbahay mo, lagi nandiyan sa'yo lang, alam mo, nagkukwento na, alam mo, pagka nandito ako siya, ang sarap makipagkwentuhan sa'yo, parang nagagana mga problema ko. You know what? The glory of God ay nasa buhay mo. Pero kung puro kasamaan, sabi na, kung makausang taong yan, puro hinanakit, puro, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Subukan nyo, makasabay mo malang matagal mo nang kilala. Uy, kumusta na? Tagal na tayo nakita. Alam mo, kasi alam mo yung anak ko, puro reklamo. Wala ang glory ng Diyos sa kanyang buhay. Pero kung ang Diyos nasa iyo, paglapit ng tao sa iyo, alam mo, parang ayokong umalis sa tabi mo, ang sarap mong kausap. Kasi ang lumalabas sa bibig mo ay puro pagpapala at pangako ng Diyos. That's the glory of God sa buhay ng isang anak ng Diyos. Okay? Kaya dito po ang verse 3. Tingnan niyo po ang verse 3. Ito ang mas matindi. Nang makita ng lahat ng mga anak ni Israel, lahat ng tao nakita ang patutuo mo. Nakatira ka sa bahay na hindi naman maganda. Sabi nila, okay? Okay, lahat ng mga anak ng Israel, ayaw po bumaba at ang kulatian ang glory ng Diyos na nasa templo, niyuko nila ang kanilang mga mukha sa lupa at sumamba. Hindi tayo nagsisimba dito para magpayabangan ng bagong damit, bagong relos, bagong neckline. Hindi tayo din nagsisimba para doon. Nagpupunta tayo dito para ang glory ng Diyos, mapuno tayong lahat sa bawat pag-uwi natin, baho natin ang kapangyarihan ng Diyos, na kahit tayo hindi nagsasalita gaano, yung mga tao lumalapit sa atin, alam mo, natutuwa ako sa buhay niyo. Kahit hirap na hirap kayo, alam ko wala kayong hanap buhay, pero tingnan nyo ang pagpapala ng Diyos. Sila mismo mag-glory sa Lord, salamat na ang pamilyang ito, natutuwa ako sa Kanya, na kahit sila ay hindi ganong mayaman, pero ako'y natutuwa sa pamilyang ito because the glory of God ay nasa buhay niyo. Amen! Huwag po nating pairalin yung tayo-tayo na nga lang dito, punta lang tayo. Dahil sa maliit na bagay, nagkakaroon tayo ng pagtatampo. Oh, my friend, hindi ka pakakin ng Diyos anumang prayer mo. Bakit? Ang puso mo punong-puno ng hinanakit. Dapat ang puso ng tao punong-puno ng pagpupuri. Pagkapasahan, Lord, ganito. Nung panahon na dito, nung panahon nila, nung bago lang ito, way back 1983 or 84, 85, nandiyan si Sister Paking. Di ba, nung Sabado pa lang, Sister Paking, di ba, tinatapunan to ng mga dumi. Sinisira yung mga halaman nila. Pero alam niyo ngayon, kung anong naging bunga ng kanilang pagpipressure sa gawain ng Diyos, andito na kayo. Amen? Diba? Yun po ang, huwag natin titignan yung negative. Tingnan natin ano po bang Panginoon pagagawa mo sa akin para ang iyong pangalan ay sambitin ng taong iyon na ang sama ng kanyang ugali, hindi siya mapagkasamaan, indifferent. Hindi siya maunawaan. Pero alam niyo, pag ginamit ng Diyos ang kanyang glory, magiging maayos at siya mismo magpapasalamat sa Diyos. Kaya dito po ay ang display of God's praise sa verse 3. Sabi doon, okay? Makita ang lahat, ang Panginoon nasa templo, niyuko nila ang kanilang mukha sa lupa at nagpasalamat sa Panginoon, nagsabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Pwede tayong magkaroon ng problema dito. Makalimutan ka kayo o ano mang mangyari, huwag kayong magtatampo sa inyong kapwa. Pasalamatan niyo ang Diyos na hindi ikaw ang nagkaroon ng problemang ganon. Tama? Pasalamatan mo ang Diyos na nagagamit ka sa mga bagay na ito. Number 2 na po tayo. Okay? Kasi naibigay ko na sa inyo, who are these people? Ang mga taong ito na sinasabi ng verse 12, okay, God's people are responsible. Sino po ba ito? Di ba? O, tingnan niyo po itong John 3:16. Labas mo lang na saglit. Okay? Para mapalawan, ang totoong sinasabi ng Biblia na people of God ay Israel. Pastor, anong kinalaman natin doon? Look at John 3:16. Okay? Tingnan niyo po. Yeah? Paano tayo tinawag? Sabi ng Biblia, gayon lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Ang tanong ko po,
Naniniwala ba kayo sa ginawa ni Kristo sa krus para kayo ay bayaran sa inyong pagkakasala? Naniniwala po ba kayo doon? Ito po yan, wala akong pera. Sino bang may piso? Pahiram daw. Parehas tayo walang piso. Sino may piso dyan? Thank you so much, ate. Okay, ito po napakasimple. Ayan. Huwag yung dollar. Thank you so much. Di ba ito, halimbawa ako ay may utang kay Brother Lem. Okay, di ba? Ang utang dapat mabayaran, di ba? Now, hawak ko pa yung pambayad ko. Ang tanong, bayad na ako, hindi pa? Hindi pa. Bakit? Hindi ba tinatanggap? Hindi pa niya tinatanggap. Hindi ko pa, kasi tingnan niyo po ang word. Analyze niyo po ito, mga kapatid, ha? Okay, look at this. And then, that He ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Ito yung bayad. Halimbawa, ito si Kristo. Hanggang ngayon, di mo man tinatanggap eh. Naunawa po ba? Hanggang ngayon, nandyan si Kristo, bayad para sa kasalanan mo. Ayaw mong tanggapin! Bakit? Ang gusto ko, pastor, yung relihiyon eh. Hindi ang Kristo. Walang maliligtas sa relihiyon. Walang relihiyong ipinako sa krus. Walang relihiyong nagdugo! Sapagat ang dugo ni Kristo ang naghugas sa kasalanan natin. That's the point. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng if my people, ang tao ng Diyos yung mga nagtanggap ng bayad. Brad, ito na yung bayad ko. Ano gagawin mo? Tatanggapin niya sa puso niya. Nakuha po ba? Illustration? Thank you so much. Thank you so much, ate. $1. Okay. Yan, napakasimple. Ganun lang, maliligtas ako. Naalala niyo po ang bayan ng Israel, bayan ng Diyos yan, ha? Hindi pa tayo doon. Ito pa lang tayo. Hindi mo pa nga tinatanggap eh. Pero religyoso ka na. Napipray ka na. Paano ka pakikinggan? Hindi mo pa tinatanggap ang bayan. Hindi ka pa nga bayan, napipray ka na. Hindi ka pakikinggan. Tama? Next. Okay? Nung panahon ng Israel, kinargat sila ng ahas. Reklamo, Pastor Moses, dala na ba mo ka dito para patayin? Reklamo yung pastor. Panginoon, ano bang gagawin ko? Nagreklamo yung mga tao mo. Sabi ng Panginoon kay Moses, maglagay ka ng kawayan, doon sa bandang gitna, sampayan mo ng ahas. Ang ahas ay simbolo ng ating pagka-ahas. Grabe ka naman. Ang ahas ay simbolo ng kasalanan. Amen. At ang sabi nila, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabihan mo yung mga bayan ko na ang sino mang nakagat ng kasalanan, nagkasala, tumingin lang doon sa nilagay mo doon. Hindi sa ahas, kundi yung nakalagay doon na cross. Si Kristong paparating, ang sino mang tumingin at maniwala kay Kristo ay maliligtas. Amen! Pastor, ganun lang ba? Ganun lang sa isip mo, pero mahirap ang maging Kristiyano. Ama? Ang dami dyan. Nagba-Bible pa yan. Pag uwi yan, ang ganda ng pagkadala niya ng Bible niya, di ba? Kung magdala yan, dilumiro pa eh. Sabi niya, uy, grabe, talagang banal na banal lang dating. Mag-ingat kayo sa pangibabaw. Sapagkat ang totoong Kristiyano nakikita sa kanyang bunga. Ang santol ay di magbubunga ng mangga. Di ba? Sa bahay, pagdating, anong ginagawa niya? Mismo mga anak nila masasabi, ano ba yan pa? Di ka malalagpasalamat sa pinakain natin. Di ba? So yun po sino po itong mga tao ito? Tayo, ang sino mang naniwala sa ginawa ni Kristo, tinanggap si Kristo bilang bayan sa kasalanan ko, ako ngayon ay tinatawag na my people. Although yung Israel ay matitigas ang ulo dahil bayan sila, mayayabang na. Total, pag ako namatay, hindi po yan sigurado sa panahon ngayon, may Israelita nagsasalitang ganyan. Ang Israelita kami, ligtas kami. Hindi ka po magpagsasabi sa panahon ngayon. Bakit? Ang panahon ngayon ay grace period. Ang grace period ay si Kristo namatay sa krus para ang sino mang manampalataya ay maliligtas. Hindi sa Old Testament. Okay? So dito po ay mapansin natin, ito na po yung mga tao. Number 1, God's people are those who believe on His name. Mayroon pa po dito tayong ayusin. Di ba? Ang sabi dito, that whatsoever believe. Mga young people, naintindihan nyo ba ito? Mga kabataan, naintindihan nyo ito? Itong word na believe, hindi niya sinabi upang ang sino man na nagbabasa ng Bible, upang ang sino man nagpipray, upang ang sino man nagsisimba sa Baptist Church ay maniligtas. Ano ang sinabi doon? Ano ang sabi ng Bible?
Whosoever believe. Hindi yung nagpipray ka na kagad, hindi ka naman papakinggan. Wala kang connection. Itong cellphone na ito, hindi ito magkakaroon ng charge kung walang connector. Sino po ang connector ng mga Gentile? Sino ang ating connector sa langit? Sino? Sino ang connector natin sa langit? Sino? Si Kristo. Si Kristo ang bayad sa kasalanan natin. Pag hindi mo tinatanggap, hindi ka pabayad. Hindi ka po pwedeng tumawag. Tama? Now therefore mga kapatid, sa panghuli dito, sabi diyan, sa first point pa lang tayo, wala na tayo oras, John 1:12 and 13. 12. Naniwala ka. Ay, sabi ni pastor kasi, tumingin kay Kristo, maniwala kay Kristo. Look at John 1:12. John 1:12 please. Basa. Subalit ang ano daw? Tumanggap nung bayad. Tinanggap mo sa puso mo si Kristo, hindi tinanggap mo yung reliyon namin. Walang baptis sa magliligtas sa'yo, kundi ang Kristo ng baptis na namatay sa krus. Pag pinawalaan mo, maliligtas ka. Tingnan po natin to, ang tumanggap sa Kanya kay Kristo at sumampalataya. Iba yung tumanggap lang at hindi nanampalataya. Ayun po, si Judas yun. Si Judas ay tumanggap sa kanyang master, si Christ. Pero never siyang naniwala. Alam niyo po ba yun? Bakit siya anong tawag dito si Brad yung nagpapatiwakal? Ugot? Ugot ka sa amin yung may 4 na pa. Tagalog po. Sa kamalig. Nagbitay. Okay. Hindi, listen. Kaya pag mayroon kayong kaklasmate, counseling nyo, kukunin mo buhay mo, hindi yan sa'yo. Ang buhay natin ay hiram sa Diyos, tama? Lakas mo, talino mo, hiram. Tapos kukunin mo, sa'yo ba yan? Yan po ay hiram sa Diyos. Huwag kayo makikialam sa pag-aari ng Diyos. Are you with me? Huwag kayo makikialam sa pag-aari ng Diyos. Diyos ang kalaban mo. Tama? Saan kaya si Judas nagising nung siya po hindi ng mata? Nasaan kaya si Judas? Pero kasama sa disipulo ni Kristo, mga kapatid. Now, nahihiwas tayo, pero dito po ang tanda natin, ang sino mang sumagot sa Kanya, pangalan, Kristo Jesus, Yahweh. Okay? Sabi niyan, ay Kanyang ano daw? Maging anak ng Diyos. Kung papaniwalaan mo si Kristo sa krus, tatanggapin mo siya at magsisisi ka ng mga ginawa mo nung araw, magpapatawad ang Diyos. Amen? At ano bibigay sa iyo? Ito po binigay. Pinagkalooban siya ng karapatan. That is your right. Bilang na believer ka, mananampalataya ka, tinanggap mo ang bayad ng kasalanan mo, karapatan mo, tumawag ama ko. At tingnan nyo mga kaibigan natin, huwag kayong magagalit sa akin. Yung kamag-anak ko ganyan. Sa ulan yung ama niya mo, opo, yaong ka sa langit, sa ngalan mo, patawarin mo kami sa aming katulad ng diyan kayo mali. Sabi nila, patawarin mo kami sa aming kasalanan, pero yung kapatid ko, hindi ko yung papatawarin kung mamatay ako. Are you with me? Ganun ang mga tao. Akala nila na hindi sila totoo. Okay, next. Dito po ay, tingnan po natin dito. 13, verse 13. Ito po ito ang pag-aaralan nyo maigi. Verse 13. Na ano daw? Ipinanganak ka. Ipinanganak ako. Hindi sa gusto ng tatay ko. Hindi sa gusto ng nanay ko. Hindi sa gusto nila magtalik. Ito pang gusto niya kung bakit. Hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi kaya ka ngayon nakarinig ng gospel. Si Kristo ang gospel, ang pagkamatay, pagkabuhay ni Kristo. Paniwalaan mo ito, maliligtas ka, sapagkat si Kristo ang kaligtasan. Hindi ang simbahan ng baptis. Amen? Now, dito na po tayo magtatapos. At hari na may natutunan kay Lison. Ang sabi doon, balik mo po yung text ng 14. Doon na tayo, di tayo mag-aalis dito. Verse 14, okay, ng Chronicles, if my people. Okay, now, sabi ni, verse, ayan. Sino pala ito? Hindi lang Israel ito. Sino pala ito? Sino pala ito? Maliban sa Israel, sino to? Sino to? Siguro din ba kayo umuwi? Maliban sa Israel, sino itong mga people ng Panginoon? Sino to? Tayo naniniwala sa ginawa ni Kristong sakripisyo, dinurog ang mukha niya, at sinaksak siya rito. Alam niyo, itong baboy, tilipat mo lang ng kulungan, nag-iiyak yan, okay.
Pero si Kristo, listen, si Kristo may pasa ng krus, may sumusuntok, may nagtatadyak, may nagpipitik, hindi niya po tinapon ang krus para sa iyo at para sa akin. At ngayon yung sakripisyo niya baliwala lang dahil ayaw mong tanggapin ang bayad ng kasalanan mo, hindi ka maliligtas. Not unless tanggapin mo ang bayad. Nagbigay na ang Diyos. Magre-respond na lang tayo. Amen? So dito po ay, ang mga taong ito pala, hindi lang Israel, kundi tayo na mga mananampalataya kay Kristo. Next, number 2. Okay? Anong sabi po doon sa pangalawa? Okay? Sabi ko sa inyo, underline niyo. Number 2, ang mga tao ay dapat magsisi. Kaya kung bakit ang Pilipinas napaparusahan, ang dami mga Kristiyano tulog sa pansitan. Busog na busog. Lord, thank you sa trabaho na binigay mo. Ang ganda. Lord, trabaho sa mga anak ko. Ang ganda ng mga anak ko. Pero yung nagbigay sa kanya, hindi na niya naaalala. Tama? Iyan ang danger ng isang tao. Binigyan siya ng Diyos, talino, lakas, lahat. Kaya minsan nung kami po ay nagdadalaw, kasi may plano dapat doon ang mga pastora na sasabay kami dyan sa BR, pag may nag-aagaw buhay na, pupunta kami doon at ika-counseling namin, mabuti hindi natuloy. Kasi mahirap yung ministering ganon, yung altar presentation. Kailangan mo ang Panginoong tagapagligtas, tapos biglang namatay sa kamay mo, sabi ng mga kamag-anak, ikaw pumatay niyan! Di ba? Medyo alanganin ako dyan, pero alam nyo, minsan sa Metro Manila, mayroon kaming na-counseling na ganyan, at nung tinatanggap po ang Panginoon dahil yun ang pag-asa mo. Kung sakaling aalis ka dito sa lupang ito, tanggapin mo ang Panginoon, maligtas ka. Opo! Tapos, takot kami lumabas kasi yung mga ano namin, tsaka silip doon sa salamin. Alam niyo, paglabas namin, imbis na magalit sa amin, kinamayan kami. Naiyak talaga ako eh. Salamat po na ang aming magulang, bago namatay, nakakilala sa Diyos! Ang mga tao ngayon, walang pakialam sa kapwa. Walang prayer. Gusto lang magtrabaho, gusto lang yung siya ang maging kilala. Pero ito pong verse na ito ay hindi na po nila naiintindihan. Inilagay na sa EDSA, hindi nila pinapansin. Sapagkat kung walang mananalangin, ang Diyos ay tinatakpan ng kanyang tenga. Inilalayo ang kanyang mga mata sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Pero yung mga taong nahihirapan, umiyak araw at gabi, Panginoon, tulungan mo kami. Ito po ang sample. Sino sa inyo naging tatay na at nanay na? Grabe naman, ako na lang ba nito? Tatay, nanay, thank you very much. Bintabiho ka. Nung unang lumabas ang aming panganay, okay, liit no? Okay, thank you very much. Alam niyo po ba, listen, kayo, magiging mga nanay kayo, tatay kayo. Ang iyak ng isang anak, lalo pag panganay, hindi mo kayang tiisin yan. Are you with me? Mga nanay, tatay, kaya niyong tiisin ang iyak ng anak niyo? Hindi mo alam kung basa, hindi mo alam kung gutom. Hindi ka makakatulog. Pag umiyak ang baby, tatayo ka kahit pagod na pagod ka. Pupunta ka, magtapalit ka ng lampin, hugasan mo, lilinisan mo. Ang iyak ng anak ng Diyos, kapag narinig ng Ama, hindi yan matatahimik hanggat hindi ka tutulungan sa iyong problema. Yan ang anak ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kung ikaw nga, di mo matiis ang anak mo pag umiyak, di ba ang anak natin pag may lagnat, ay hindi ka talaga nagtulog. Yelo, gamot, lahat. Pero ang Diyos, lalo na sa kanyang mga anak, hindi yan, kunting iyak lang ng kanyang mga totoong anak, mga kapatid. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Are you with me? Bakit ko na naman nasabi? John 1:12, pakalabas mo. John 8:44, please. John 8:44. Mga kapatid, gusto kong basihan ng Bible, okay? Huwag niyo akong uhusgan dito na naghula-hula. John 8:44, pakilabas. Tingnan niyo po ito. Okay? Hindi lahat. Kaya ipag-pray natin sa Panginoon, makilala ka ng anak ko, ng kamag-anak ko. Look at this. Okay, wala pa. Yan na ba? Nahirapan. Yan. Tingnan po, basa. Kayo mula sa inyong, therefore may pamilya sa Satanas sa lupa, tama? Pero kanina sa binasa natin, John 1:12, ang sino mang tumanggap at naniwala sa pangalan ni Kristo, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, dalawang uri ng tao sa lupa. Anak ni Satanas at anak ng Diyos. Amen. So, therefore, mga kapatid, sabi dito, kung magsisisi sila, sabi doon sa, pakibalik na po yung 14, okay? Sabi doon, kung magsisisi, if my people which are called by my name shall humble, magpapakubaba, tuluhod, Lord, tulungan niyo po ang aming bansa, na kahit hindi kami supplyan ng ibang bansa, may sarili kaming, may lumabas na lang dyan, yung sabuhay na lumalabas sa mayon dyan, imbis na apoy, krudo na lang lumabas, baka sakali. Alam nyo, di ba sabi ng Mateo,
kung ang kapangyarihan o ang pananampalataya mo, ang pagtubod mo sa Diyos, kasing liit ng buto ng mustasa. Sino nakita ng buto ng mustasa? Gano'ng kalaki ang buto ng mustasa? Napakaliit. Sabi ng Biblia sa Mateo, kung ang pananampalataya mo sa Diyos kasing liit lang ng buto ng mustasa, kaya mo utusan ang bundok na umalis dyan. Ngayon, kung lahat tayo dito ay magkakaroon ng corporate prayer, Lord, maghimala ka sa lugar namin. Magkaroon kami ng biglang supply. Posible? Hindi posible. Kung ang Diyos ang kikilos, God, for with God, nothing is impossible. So, panguli mga kapatid, kailangan pala natin talaga mag-request. Ang pagpapakumbaba ay quality. Hindi po yan yung sabihin ka lang na naniniwala ka. Ang daming nagsasabing Pilipino dahil ang Pilipino ay Christian nation, dahil hindi sila Muslim, akala nila lahat ay siligtas na hindi po. Kailangan mong tanggapin ang bayad na pinadala ng Diyos. Si Kristo sa puso mo, magsisi ka, talikuran ang maling luma mong style ng pamumuhay, kundi maglakad ka sa pamamugong buhay ng bilang Kristiyano. Kaya dito po ay lahat tayo dapat tanggapin natin. Sabi ng John 15 verse 5, without God, we can do nothing. Kahit mayaman yan. Approve ko na lang dyan si Koymak, si Apo, di ba? Kailan niyo ba si Apo? Hindi yung association dyan. Si Apo Lakay, yan po ay si Senyor Marcos. Okay? Apo Lakay ang tawag namin dyan. Marami po siyang mga doktor, mga stateside mga doktor ito, nurse. Pero yung pera niya, yung mga doktor niyang espesyalista ay hindi nagpahaba ng kanyang buhay. You know what? Sapagkat ang buhay ay sa Diyos. Amen? Kahit anong yaman natin, hindi natin kayang i-extend ang buhay natin dahil sa pera. Kundi ang Diyos ang dapat na maging kilala sa atin. Kaya dito po ay sabi nga ng Biblia, hindi tayo pwedeng lumakad ng parehas. Sino sa inyo, sa mga taga rito, alam natin, probinsya tayo, nakakita na ba kayo na nag-aararo ng kalabaw, may kasamang baka? Nakakita na ba kayo nito? Wala, di ba? Sabi ng Amos 3 verse 3, can two walk together except they agreed? Hindi ka po pwedeng maging anak ng Diyos kung ang puso mo at ang iyong mga paniniwala ay taliwas sa nais ng Diyos. Di po ba? So yan po ang mga bagay dyan. Ano? Kaya dito sabi yun, if my people who are called by my name shall humble. Okay? Hindi ka pwedeng mag-pray kung wala kang pagpapakumbaba. Hindi ka pwedeng mag-pray, nasasagutin ito kung tayo ay wala sa tamang puso natin. Kung tayo ay laging magagalitin, tayo ay maraming hinanakit. Ano po? At hindi naghahanap ng kabanalan. Ang sabi ng Bible, be ye holy for I am holy, sabi ng Diyos. Kung puro ka kasamaan, hindi ka rin pakikinggan sa prayer natin. At dito po, sabi ng Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, kung may tinatago akong kasamaan sa puso ko, the Lord will not hear me. Okay, kaya dito po ay, iwanan na po natin ibang yan kasi marami na sana, kailang haba tayo. Dapat talikuran na natin ang buhay natin yon. Kung alam natin na hindi ito magbibigay kaluguran sa Diyos, huwag na natin gawin lagi. Okay? Gawin na natin ang sinasabi ng Bible na sumunod sa Kanya. Panghuli po mga kapatid, ang tao ng Diyos ay i-reward. O, tingnan po natin ito, yung then, the word. In-underline niyo po ba ito? Back to verse 14, sabi doon, notice the word then. Ito po yung then. Pakibilugan nga po ito. Then, pakibilugan mo daw ito doon. Okay? Then, ano po number 1? Kapag tayo ay humingi ng tawad, tumalikod sa mga samang gawa, at mag-focus tayo sa Lord, patawarin niyo kami. Ikaw lang ang aming kailangan, wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Magpakumbaba ka, manalangin ka, Lord, tulungan mo ang aming bayan, tulungan mo ang aming economy, tulungan mo ang aming negosyo ng aming mga kapatiran dito sa simbahan ito, mga visitor man yan, mga regular o na mga members. Lord, i-bless mo sila. Pakikinggan ng Diyos. Bakit? Ito po, sabi niya dyan, and then, underline, o bilogan, then, I will hear from heaven. Papakinggan niya ang panalangin mo. Kasi bakit? Nagsisi ka na, humingi ka na ng kapatawaran sa kasalanan mo, tinanggap mo na si Kristo bilang bayad sa kasalanan mo, konektado ka na sa Diyos, Ama, na nagpadala ng Kristong tagabayad ng iyong kasalanan, pakikinggan na. Then, sabi niya, I will hear, number 1, the first reward na bibigay sa iyo ng Diyos ngayong umaga, sabi doon sa then I will hear, pakikinggan na ng Diyos. And anong susunod po? Pangalawa, forgive. O, lagyan niyo po ninyo ng 1, 2. Number 3, anong susunod? Ito po ay 3 pangako ng Diyos. Kung ngayong umaga naintindihan mo na,
kailangan mo ang Kristong ito, tanggapin mo siya sa puso mo, Lord. Ikaw pala ang kailangan ng kaligtasan, hindi ang reliyon ng Baptist. Tinatanggap kita, Panginoon, bayad sa kasalanan ko. Pagharian mo aking buhay ngayon, tatalikuran ko po yung mga masamang gawain ko upang pag dumating ka na, baka ang giyerang ito ay umpisa at magkaroon na po ng problema. Ay nandiyan po sa Revelation, basahin niyo po niyo yan. At aalisin tayo mga mananampalataya, kaya tayo sa langit para magkaroon ng coronation. Doon ka tatanggap ng reward. Tatlong bagay po ang pangako ng Diyos. Number 1, ang pangako niya ng pakikinggan tayo. Number 2, ang pangako niya, patatawarin tayo. And then ang pangatlong pangako niya, heal. O, dito na ako magtatapos. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Huwag kayong magagalit sa akin. Nag-i-express ako ng sinasabi ng Bible. Ito po ang problema. I will hear. O, heal. Opo, paggagalingin, di ba? Ito yung heal. Ito, bilugan niyo po sa inyong Bible. Lagyan niyo ng maraming 1 to 10. Okay? Ano ang pagagalingin sa atin? Number 1, God promised to heal your land. Aling lupa po ang tinutukoy dito? Saudi Arabia? Nasaan ba tayo? So, alin ang pagagalingin niyang lupa? Aling lupa ang kanyang ihil? Pagagalingin? Yung Pilipinas. Baka biglang bumulwak yung doon sa Palawan, bumulwak doon yung black gold natin, yung oil. Ang ibabaw niya espalto, pinakababa niyang krudo, pinakailalim niyan ay high octane, yung ginagamit ng helicopter, at magkasunod sa ang gas na kerosene. Malay mo, kasi nasa atin na, ito po ang gagawin ng Diyos, pagagalingin niya ang mga problema sa ating lupa. Ito po number 2, ang katawan mo ay lupa. Oh, well, Pastor, gabi naman kayo. Yes! Nung ako'y bata, puro iniinom ko yung kasi walang gatas ng nanay ko. Tapos, pakakainin kami ng lugaw. Ito na yun. Bunga ng lupa. That is flesh. Fruit of the ground. Asaan ang galing sa langit? Yung tinatawag na pananampalataya, yun ang galing sa langit. Nagkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo. Yun ang bunga ng langit. Nagsama ito sa ang ground, ang lupa. Okay. Bakit ko sinasabi yan? Sapagkat dito po mga kapatid, ang puso natin, isa sa pagagalingin ng Diyos. Ano ba ang nasa puso natin? O, isa-isay natin. Huwag kayong magagalit. Number 1. Sana pagalingin ng Panginoon ang aking ubo. Okay? God's promise to heal your land. Lupa ito, inanyuan ng Diyos. At ito'y lupa, di bang gumagalaw? Hininga ng Diyos. Naging buhay na kaluluwa. Okay? Lupa yan. Pag naalis itong nagsasalita, lupa yan. Okay? Number 1, perhaps, ang pangako ng Diyos yung bayan natin, ang kamalig, pagagalingin ng Diyos. Pangalawa, perhaps, it is your cold land. Malamig na puso sa Diyos. Baka yan ang pagagalingin ng Diyos. Amen! Bakit malamig? Ni prayer kaninang umaga, nagpasalamat, Lord, salamat nakatayo ako. Wala na, sapagkat malamig na ang puso mo sa Diyos. Alam mo lang magsimba, pero ang puso mo malamig na malamig, parang yelo. Okay? So, kahit nga sabi ko nga kanina sa introduction, di ba? Ang salita ng Diyos, pag narinig mo, parang kulog. Boom! Pero ngayon, para na lang, pag nadinig mo ang salita ng Diyos, para kang naghulog ng predibly. Wala na halos tunog sa tenga mo eh. Kaya nagkakamot ka na lang. Ano ba yung pastor? Ano ba yung ulit-ulit yan? Nagagalit ka na sa pastor na nagsasalita ng salita ng Diyos. Kasi kung ang Diyos yung sasalita sa umagang ito, sunog tayong lahat sa kanyang sikay na glory. Kaya gumagamit siya ng tao. Pangalawa, maliban baka ang pagagalingin ng Diyos nitong land ay ang land ng heart mo, napakalamig na sa Panginoon, ultimong pamilya mo, hindi mo na mag-guide sa devotion, hindi mo na sila maturuan ng tamang pagsunod sa Panginoon habang maliliit pa. Perhaps, may broken relationship. Nabagit ko na rin kanina, bisa sa mga asawa, kaya hindi pinapakinggan ng Diyos ang kanilang prayer kasi may tampuhan. Ang sabi ng Bible sa mga asawa, pagkaroon kayo ng problema, gabi pa lang, doon pa lang sa unan, magkasundo na kayo, huwag mo hayaan lumubog ang araw na kayo ay hindi magkasundo sapagkat pinag-isa kayo ng Diyos. Huwag tayong maging mga prideful, puno-puno ng pride, okay? So dito po ay ang maliban baka dito ay hindi lamang broken relationship, financial brokenness, baka walang pera, pero alam niyo, God will provide, amen? At ang isa pa dito mga kapatid, yung friends, yung loved ones, ito pang pinakahuli. Baka ang kamag-anak mo isang pagkakataon na hindi ito naniniwala sa Diyos, baka ikaw ay gagamitin. Makilala nila ang Diyos sa pamagitan ng buhay mo, baka ito ang pagagalingin ng kanyang lupa.
ang lupa ng puso nila, walang pagkakilala sa Diyos. Tuyong-tuyo. Kaya ito ang ulan ng panalangin mo. Sa pamagitan ng buhay mo, magkaroon sila ng pagkakilala sa Diyos, magkakaroon po sila ng pagkakilala. Dapat maging tama ang puso natin sa Diyos. Sabi ng Jeremiah 33 verse 3, alam ito, pakirecite nga yung mga nakakaalam, call unto me, sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin, and I will answer thee. O, tinan nyo, anak ka ng Diyos, sasagutin ka. And ano pa susunod? Great and mighty, hindi mo alam, minsan magugulat ka, bakit nangyari? Which thou knowest not, hindi mo alam, pero ibibigay ng Diyos, you know what? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Tayo mag-close. Alam niyo po ba yung kantang, lead me to some soul today, and teach me, Lord, just what to say. Meron ba tayo yan, bid yan? Wala, no? Sino mo nakakalam nito? Maliban sa akin. Ako na lang. Lead me to some soul today, and teach me, Lord, just what to say. Friends of mine, yan na pala. Okay, kanta natin, sundan po natin, dito tayo mag-close. Ayan pala, may tutugtog. Lead me, Lord. Okay. Sumundan niyo po sa mga nakakaalam. Para pag-uwi ninyo, memorize ito at, Lord, kaya ko pala to. Okay? Sabay-sabay po. Lead me to some soul today. Ready, sing. Lead me to some soul today and teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seems to care, and few there are who pray. Make my heart and fill my life, give me one soul today. Mga kapatid, baka pag-uwi nyo, kamag-anak kung nasa bahay, hindi niya alam ang pupunta niya sa kabilang buhay. Pag nagkagera, sumabog tayo, impyerno ang lalabasan niyan, mga kapatid. Mag-pray tayo ngayong umaga. At yan ang ayon sa kinanta natin, Lord, ilid mo ako sa siyang kaluluwa. Okay? Turuan mo kung anong sasabihin sa Kanya, galing sa salita ng Diyos. Ang aking mga kaibigan, ito walang alam sa Panginoon. At hindi nila mapuntahan ang tamang daan. Sabi ni Kristo, ako ang daan, katotohanan pati ang buhay. Walang sino makakapunta sa langit kundi sa pamagitan ni Kristo. At sabi ito, few, napakakunti ang nag-aalaga, nagmamahal sa atin. At Lord, durugin mo ang puso ko. And punuin mo ang buhay ko, bigyan mo ako ng isang kaluluwa ngayon. Harinawa, kung sa bahay mo mayroon pang hindi nakakilala sa Diyos, mahabag ka sa Kanya, kapatid. Ang girang ito ay umpisa pa lang. Kung sa ulan ito ay tawag ay anggi, pino pa, maliit pa. Pero pag dumating na ang final judgment ng Diyos, kung ang mga tao ng Diyos sa lupang ito ay hindi na magpipray, tapos na, kukunin na tayo. Paano kung kamag-anak mo maiwan at hindi makasama? Lord, sabi ng kanta, lead me to some soul today. Teach me, Lord, just what to say. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat sa iyong salita na naihayag. Lord, salamat sa pag-guide mo sa aking bibig, sa pagbubukas ng katotohanan na ikaw ang dapat pasalamatan, dakilain, dahil sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya at hindi sa amin. Lord, ano man mayroon kami, mula sa ulo namin hanggang sa aming mga talampakan, ay galing po sa inyo at pahiram. Pahiram na buhay, pahiram ng lakas, talino at lahat pera. Lahat po yan ay galing sa iyo. Lord, kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Kung mayroon pa man po, Panginoon, sa aming kalagitnaan na hindi ka pa po tinatanggap, Lord, harinawa, tanggapin ka nila ngayon upang kung ano man mangyari sa amin sa bukas, di namin alam, kilala ka namin at kami ay sa iyong sinapupunan. Habang po nakayuko, nakapikit ang ating mga tao, wala pong titingin. Kung sa oras na ito, okay, di mo pa kilala ang Panginoon. Isa lang po ang aking papanalangin ngayong umaga. Kung sino po nag-nais, tayo po na kayo kung wala pong titingin, nakapikit po ang ating mga mata, ikaw at ang Panginoon lang nag-uusap. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong ito na nagliligtas, hindi ang relihiyon, kundi ang Kristong namatay sa krus, nagdusa para bayaran ang kasalanan mo, nais mo siyang tanggapin upang makilala mo ang Diyos at magkaroon ka ng relasyon, itaas mo ang iyong kanang kamay at tayo manalangin ka, sabi ng Panginoon, kahabagan mo ako, patawarin mo ako, tinatanggap kita bilang ang Panginoon. Sa pagtaas ng iyong kanang kamay, pinapakita mo na nagpipray ka. Nais mo pong gawin yan. Kung nais mong tanggapin ng Panginoon, taas mo ang iyong kanang kamay at sinasabi mong, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon.
bilang ako'y maging konektado sa iyo at ako'y mananalangin upang pakinggan mo, pagalingin mo ang problema namin sa lupa, sa aming tahanan, sa aming puso, at sa aming mga ginagawa. Meron po ba? Nais niyo po bang tanggapin ang Panginoon sa umagang ito? Salamat po, pwede na pong ibaba. Salamat po. Okay, salamat po, pwede na pong ibaba. Salamat po, salamat po. Sa mga nagtaas po ng kamay, manalangin po kayo sa Israel, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tinatanggap po namin kayo bilang Panginoon naming buhay. Pagharian mo ang aming buhay at tatalikuran po namin ang aming mga masamang ugali at masamang bisyo na hindi niyo gusto. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at kahabagan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Salamat po at salamat sa pakikinig at harinawa ay magkaroon po kayo ng biyaya ng kaligtasan.